Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Daryl Yap, makinig. Tinananawagan ako kay Daryl Yap, kay Cathy Bunag, kay Jason sa Harry Roque, Maharlo ka. Sino pa ba? Sino pa yung mga didilis dyan? Didilis. Bakit daw didilis? Kasi alam mo yung dilis, yung utak ng didilis, maliit eh. So ito kasi mga DDS na to, mga didilis, gano'n ang mga utak, maliliit. Kaya halos, pag dilis, halos wala nang utak yun mga kababayan. Makinig ka, Daryl Yap. Kasi ito, mga kababayan, ito pong si Daryl Yap ay nag-post. Kahapon pa po niya hinihintay itong si Atty. Claire Castro na mag-live at ipaliwanag itong statement na Malacanang tungkol kay Tantoco. Ito yung post ni Daryl Yap mga kababayan. No? Atty. Claire Castro, hinihintay na namin ang pagtatay ng bunganga mo. Bastos talaga itong bunganga na itong akla na to. No? Hindi ka ba magla-live? Nangungulila na kami sa kababawan mong taglay. Ayan sabi ni Daryl Yap. Ito na. Nagsalita na. Itong si Atty. Yusek Claire Castro. At itong ipinost. Ito mga kababayan, itong pinost ni Tiglaw. Dati pa lang spokesperson, dating journalist, si Bobby Tiglaw. Bobo. Akala ko Bobo. Bobby pala, sorry. Akala ko Bobo Tiglaw. Itong si Bobby Tiglaw nag-post, mga kababayan, ng police report, pala to? Fake. At may dagdag mga kababayan, itong portion po sa baba, ito mga kababayan ito po yung police report tungkol po dyan sa pagkakamatay ni Tantoco, Paulo Tantoco. So, itong under nandito, itong nasa ilalim ng pink na ito mga kababayan, dinagdag lang pala ito. Fake news. So, itong nasa ilalim na to ay hindi kasama sa police report. Gawa-gawa lang imbento. Pinost ni ni Bobby Tiglaw. Pero mo, isa kang journalist, nagpo-post ka ng fake news. O yan mga kababayan, at ito raw ang gumawa ng police report, Beverly Hills Police Department, Donna Cursey. Ayan mga kababayan, yung pinagmamalaki ng mga didilis na malilitang utak. Ito naman ay pinost ni Daryl Yap mga kababayan. Ayan post si Daryl Yap, tanga-tanga rin tong bakla na to eh. Ay, bakla tuloy. Akla lang pala, akla. So, ayan. Pinost niya yan. Ito naman si Bobby Tiglaw. Ayan siya pa At etong nandito nga po sa ilalim ay gawa-gawa lamang, hindi po yan totoo. Fake news po yan. So, ako nanawagan kay, maging si Cathy Bunag. Panay din ang hanap kay Claire Castro, ba't hindi raw siya nagla-live? Ito na, pakinggan natin. Etong si Yusek Claire Castro, tungkol dun sa paliwanag ng Malacanang, tungkol dito sa kumakalat na police report, at pati na rin yung sinabi ni Amy Marcos, yung magpaliwanag daw ang Malacanang. Ito, pakinggan natin. Si Yusek Claire Castro, mga didilis, makinig kayo. At dyan na po nagtatapos ang ating press briefing. Okay, pwede na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Walang tanong po mula kay Ivy Reyes. Gusto ko yung inyong mga reaksyon ha. Hi, Yusuf. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito.
Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba
sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Okay, so yan mga kababayan. O di, Daryl Yap. Pati si Cathy Bunag o sino-sino pa mga didilis dyan. O, ano masasabi nyo? Nakakahiya daw kayo. Lalong-lalo na to si Bobby Tiglao. Naturing ang journalist, naturing ang dating spokesperson, pero ngayon nagkakalat ng fake news. At may dagdag dinadagdagan nila para siraan nyo ang gobyerno. Siraan nyo ang First Lady. Siraan nyo ang Presidente. Nako. So yan, sinabihan kayo, nakakahiya kayo. Daryl Yap, Cathy Bunag, kung sino-sino mga didilis dyan, yung mga malilitang utak. Nakatikim na naman kayo kay Claire Castro, mga fake news peddler, mga obstructionist. Wala talaga. Pinaliwanag ni Madam Yusek Claire Castro kung nasaan si First Lady ng mga panahon na yon. Kasi March 8 nangyari. March 8 meron palang event ang First Lady. Ngayon, kayo mga nagbibintang, i-debunk nyo itong sinabi ni Claire Castro. I-debunk ninyo. Patunayan ninyo na wala si First Lady dun sa event. Ayan ang gagawin ninyo. Puro kayo fake news na. Tapos pumunta kayo doon sa Beverly Hills station, the police department. Puntahan ninyo, tingnan nyo itong police report na pinakita pa ni Daryl Yap. At tingnan ninyo, etong nasa ilalim na ito, ayan, wala daw yan sa totoong police report, dinagdag lang. Ayan talaga, ang galing-galing ng mga pinarehas pa yung font para nang palabasin na totoo. Dinamay pa si Lisa Araneta Marcos, Alexa Miro, ayan So dagdag ito, ayon kay Yusek Claire Castro. Saka ito, dinibunk dito ng isang na bakit, anong klaseng police report ito? Bakit walang letterhead, kulang-kulang? So kalokohan po itong police report na to. Ito po ay fake. Kaya etong si Bobby Tiglao na to, nakakahiya ka raw. Mr. Bobby Tiglao, nakakahiya ka daw. Ayon kay Claire Castro, kasi nga, pero mo kayo dapat ang naturing ang mga journalist, tapos kayo pa nagkakalat ng fake news. At etong si Daryl Yap, hinihintay na namin ang pagtatay na. Ngayon, ito, nagsalita si Claire Castro. Ano nangyari? Ikaw nagmukhang tae ngayon. Daryl Yap. Yung bunganga mo ngayon ang amoy tae. Dahil fake news yung inyong mga pinopost. Nako. Okay, so yan mga kababayan, inaabangan natin ang statement ng Malacanang through Yusek Attorney Claire Castro. At pinabulaanan po lahat ng mga kagagawa ng mga invento, mga fake news na itong mga obstructionist na ito. At sigurado, mag-iingay pa rin itong mga didilis na to kasi wala, dilis talaga, malilitang utak Wala talaga tayong maasahang mabuti. Puro lang paninira sa gobyerno. Sana sampahan ng kaso ng gobyerno itong mga to para matigil. Para matigil. At wala talaga. Hindi na nakakatulong sa bayan, dagdag pa sa problema. Mahiya naman kayo sa balat ninyo. Kapwa ninyo daw Pilipino ay sinisiraan ninyo, pati itong gobyerno na nagtatrabaho ng maayos, sisiraan ninyo. Kupal pala itong mga didilis na ito. So yun po mga kababayan, update natin. Nagsalita na po si Yusek Claire Castro. Yan po inaabangan itong mga didilis. O di supalpal kayo. Sinabihan kayo, nakakahiya kayo, fake news peddler kayo, puro kayo kasinungalingan. Wala talaga maasahan dito sa mga obstructionist na ito. Okay, so kapag mayroong bagong update mga kababayan, magbabalita po tayo. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.